Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like, share, and click the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Mabigat ang ulo at katawan ni Marcos nang magising siya. May idea na siya kung bakit. Mag-aalas 2 na madaling araw na makatulog siya. Kulang pa siya sa tulog. Pero mas sumama yata ang gising ni Marcos nang hindi niya matagpuan si Jessica sa kanyang tabi. Napabalikwa siya ng bangon. Kung dati ay sanay siya na nauunang gumising sa kanya si Jessica, hindi na sa ngayon. Sa loob ng 1 linggo na tumira muli sila sa bahay, tinupad niya ang pangako rito. Minabuti ni Marcos na hindi pumasok sa kanyang trabaho. Mahirap dahil kapareho niya ay nakalibrin ang buntis na sekretarya niya. Pero hinayaan niya na isa sa mga manager ng kumpanya ang pumasa ng lahat. Sinabihan na lang niya ito na kapag may mga kailangan ay saka lang siya nito tawagan. Hanggat maaari, gusto niyang alagaan si Jessica. Kailangan siya nito. Pinagbago siya ng mga pag-uusap nila ng kanyang sekretarya. Gagawin niya ang lahat para makasurvive ang kanyang asawa. Magiging maayos ito. Pero nasaan ngayon si Jessica? Napabayaan ba niya ngayon ang asawa dahil mas nauna itong nagising sa kanya? Napatingin naman si Marcos sa orasan sa tabi niya. Mag-aalas 7 pa lang naman. Dapat nga ay hindi pa ito gising. Bumangon na si Marcos at hinanap niya si Jessica sa kabahayan. Habang ginagawa niya iyon ay napaisip siya. Baka naman bumabawi lang sa kanya ang asawa. Pagkatapos ng lahat, ito rin ang dahilan ng may kasamaang pakiramdam sa pagising niya ngayon. Nakakainis para kay Marcos ang katigasan ng ulo ni Jessica. Hindi kasi siya sanay roon. Pero mas hindi siya sanay sa isang demanding na asawa. Natuklasan ni Marcos na ganoon ang ugali ni Jessica. Hindi iilang beses na pinapaalis siya nito ng bahay at may pinabibili sa kanya. Ayon rito, nasa parte pa rin iyon ng paglilihi. Hindi na kina-question ni Marcos kung bakit hanggang ngayon ay naglilihi pa rin ang asawa niya. Nasa 2nd trimester na ito ng pagbubuntis nito at hindi na dapat iyon. Pero naiintindihan naman iyon ni Marcos. Jessica pregnancy is complicated. Ang tanging magagawa na lang niya ay ang suportahan ito. Kaya naman kahit medyo hindi na makatarungan ang nagbabagong ugali ng asawa niya, ay pinagbibigyan niya pa rin ito. Saan ang nabili mong dried pusit na yan? Hindi pa man nakakain ay tinatanong na kaagad siya ni Jessica. Sa kasambahay ang ipinahanda ni Marcos na almusal dito. Iyon ang unang umaga nila na pagbalik sa bahay. Sa grocery po, sagot naman ang kasambahay. Tumingin naman si Jessica kay Marcos. Nagtutubig ang mga mata nito. Hindi ako kumakain ng dried pusit na nabibili lang sa grocery. Ha? Nagulat naman si Marcos. Natuliro siya sa reaksyon ng asawa niya. Anong klaseng dried pusit ang kinakain mo? Yung nabibili pa sa dagupan. Gusto ko yung fresh. Lumapit naman sa kanya si Jessica. Umiiyak na ito ngayon. Ayaw ko niyan. Inaalo naman ni Marcos ang asawa. I'm sorry. Hindi ko alam. Pero gagawa tayo ng paraan. Sa ngayon ay tatawag muna ako sa bahay ng daddy mo. Magpapadala ako ng mga stock rito ng dried pusit roon. Ubos na yun kahapon. Ano? Pero babe, ang layo ng dagupan para makabili. Humalukip-kip naman si Jessica. Gumawa ka ng paraan. Dinala-dala mo ako rito tapos pinangakuan mo ako na aalagaan. Pagkatapos ngayon, hindi mo mabibili ang gusto ko.
Aba, teka naman. Napalunok naman si Marcos. Napasubo yata siya. Mabuti na lang at nakapaghanap rin siya ng isa sa mga kasambahay niya na nabibili sa palengke sa malapit. Babagong dating lang raw iyon galing Dagupan. Hindi kumain si Jessica ng almusal habang hindi nito natutupad ang gusto. Hindi lang iyon ang miminsan na pag-iinarte ng asawa niya. Ang dami nitong kakaibang request. Madalas ay mga kakaiba na kagaya lang ng langka na ice cream, balot sa umaga at maanghang na puto. Pakiramdam tuloy ni Marcos ay mas mauuna pa yata siyang bawian ng buhay rito. Maluloko siya sa mga request nitong pagkain. Hindi katakataka kung bakit hindi rin siya nahirapan na kuhanin si Jessica sa poder ng ama nito. Namumuti lalo ang buhok ko kay Jessica. Sagot naman ng ama nito. I'm thankful that you are back. Wika naman ito. Pero sa kabila naman ng paghihirap ni Marcos, ayaw niya pa ring sumuko. There was a part of him that enjoyed the situation. It is a challenge. Isa pa lahat rin naman ng iyon ay ginagawa niya para kay Jessica at para sa anak nila. Hindi pa man buo at maayos ang pakiramdam ni Marcos tungkol sa pagkakaroon ng anak. Unti-unti na niyang tinatanggap iyon. Kagabi ay isa na namang pag-iinarte ni Jessica. Matutulog na sana siya ng alas 11 ng magising ito. Nag-request na naman ito ng kakaiba sa kanya. Gusto raw nito ng rambutan. Halos pasukan ng langaw ang bibig niya sa laki ng kanyang pagkakanganga. Bukod sa malalim na ang gabi, hindi rin tigrambutan ngayon. Hindi ako matutulog habang hindi ako nakakakain ng rambutan. Humahalukip-kip naman si Jessica. Para itong spoiled na bata na nagagalit dahil hindi mapagbigyan. Jessica, you need to rest. Umiiyak pa si Jessica. Lalong natuliro at nalambot naman si Marcos. Alam talaga ni Jessica kung ano ang kahinaan niya. Pakiramdam niya, minsan ay pwede na niyang kasuhan ito. Abuse of marriage contract. Pero wala rin naman nagagawa si Marcos kundi ang sumunod dito. Inistorbo pa ni Marcos ang isa sa mga kasambahay para maghanap ng rambutan sa 10 oras ng gabi. Mabuti na lang at may kakilala itong may-ari ng tindahan ng prutas. Maswerte na rin may 1 kilong rambutan itong paninda. Halos halikan niya ang paanan ng tendero sa tuwa. Nawala naman ang iritasyon ni Marcos nang makita ang magandang ngiti sa mga labi ni Jessica. Nang makita na nagtagumpay siya, kaagad na kinain nito ang rambutan. Thank you so much, babe. Niyakap siya ni Jessica pagkatapos. Gagawin ni Marcos ang lahat mapanatili lamang ang ngiti sa labi ni Jessica. Gusto rin niya na manatili ang masayang damdamin sa puso sa tuwing niyayakap siya nito. Hinanap ni Marcos si Jessica sa kusina. Umaasa na nagluluto ito. Pero ang nakita niya roon ay ang mga kasambahay na nagkukumpulan. Lahat ng mga ito ay namutla na makita siya. Parang gusto ring mamutla ni Marcos. Anong mayroon? Nasaan si Jessica? Sir, umalis po siya. Umalis? Saan pumunta? Sa hospital po. Nilokob ng takot ang puso ni Marcos. Bakit? May masamang nangyari ba sa kanya? Napamura naman siya. Maayos naman po si Ma'am Jessica. May bisita lang daw po siya sa hospital. Kahit na, hindi pwede siyang lumabas. Hindi siya pwedeng umalis basta-basta. Mga hindi nakapagsalita ang kasambahay. Guilty ang mga ito. Tinanong ni Marcos kung saan nagpuntang hospital ang asawa niya nang walang paalam. Medyo nakahingasan na maluwag na sa St. Alexander lamang iyon. Iyon ang pinakamalapit na hospital sa bahay nila at kung saan rin resident doctor si Jessica. Hindi na siya nag-ayos ng sarili at nag-drive patungo roon. Dahil resident doktor, kilala si Jessica ng mga staff.
Mabilis lamang niyang nahanap kung nasaan ito nagpunta. Hindi kasi sinasagot ni Jessica ang mga tawag at text niya. Binibisita pala ng asawa ang nahospital nitong paboritong pasyente. Nakapasok siya sa kwarto nang hindi napapansin ng mga ito sa loob. Nakita kaagad ni Marcos si Jessica. Nakaupo ito sa upuan. Habang kandung-kandung ang tantiya niya ay nasa 8 taong gulang na batang babae. Binabasahan ng asawa ng storybook ang bata. And the princess and the prince live happily ever after. Pagtatapos naman ni Jessica sa kwento nito, pumalakpak naman ang bata. Hinaplos naman ni Jessica ang pisngi nito. Feeling good now, Josephine? Tumango naman ito. You are a good storyteller, doktor. Parang kagaya rin ng pagiging magaling ninyong doktor at pagiging mami. But I am excited. Is it a girl or a boy? Hinaplos ng bata ang bilugang tiyan ni Jessica. Hindi pa namin alam. I'm excited too. Masayang wika naman ni Jessica. Sana girl. Sana rin kamukha ninyo. So, she could be like a princess. You are a queen kasi eh. Bolera ka talaga. Nakangiting ginulo naman ni Jessica ang buhok ng batang yun. I am serious, doktor. Everyone in a relation with you is so lucky to have you. Deklara pa ng batang yun. Lumambot naman ang puso ni Marcos habang pinapanood ang dalawa. Ngayon lang niya nakita ang asawang kasama ang isa sa mga pasyente nito. Alam niya na masyadong mabait si Jessica sa mga yon. Pero hindi niya binibigyang halaga iyon. Hindi niya gusto ang mga bata o kahit na ano pa man na related roon. Naalala lang niya palagi ang kasalanan na gawa sa nag-iisang kapatid. Binabuti na lang niya palaging huwag pakialaman si Jessica sa trabaho nito. Pero ngayon ay nagsisi siya. Nagdala ng masayang emosyon ang hitsura ng asawa kasama ang batang yon. Jessica looked so happy too. He always knows she would be a good mother. Kaya ganoon na lang ang obsesyon nito sa pagbubuntis nito ngayon na pinigilan pa niya. Bahagyang na-guilty naman si Marcos. He was a lucky man to have Jessica as his wife. Napakaganda ng asawa niya. Hindi lang sa panlabas kung hindi sa panloob rin. Pero hanggang kailan ang swerte niya? Maaring ang lahat ay biglang mawala na lang sa isang kasap mata. Bakit ang unfair ng buhay? Lahat na lang ng mga taong mahalaga sa kanya ay kinukuha nito. Napakaganda ng ngiti ni Jessica habang tinitingnan ang natutulog na anyo ni Marcos. 8:00 pa lang ng gabi, pero bagsak na kaagad ito sa kanyang tabi. Ang layunin ay ang mapatulog siya, pero nauna pa ito. Ganoon pa man, sa halip na mainis ay natuwa naman si Jessica. Kaya sarap panoorin ni Marcos. Napakaamo ng mukha nito habang natutulog ito. Walang-wala ang matapang at aruganteng Marcos na kilala niya at kinatatakutan ng marami. Tingin niya ay para itong isang bata na natutulog. Napakapayapa. Hindi rin napigilan ni Jessica na paglandasin ang kamay sa makinis na pisngi ng asawa niya. Sa hitsura pa lang nito, panalong-panalo na si Jessica sa asawa. Magaan ang pakiramdam ni Jessica. Nagiging tuwid na ang daan sa pagitan nila ni Marcos. Nararamdaman kasi niya ang pagbabago ng asawa. Nagiging mainitin pa rin ang ulo nito. Pero nagagawa na nitong ikontrol. Ramdam rin niya ang pag-aalaga ni Marcos. Sinusuportahan siya nito. Maraming beses na gusto niyang maiyak sa tuwa roon. Pero bukod kay Marcos, masaya rin si Jessica na maayos ang pampisikal niya ngayon. Parang may magic na dala ang pagsuporta sa kanya ni Marcos sa kalagayan niya. Hindi na siya kadalasang nahihilo o hindi kaya naman ay mabigat ang kanyang katawan. Masaya palagi ang kanyang aura. Kung may isa man siyang pinag-iinarte ay ang pagiging mapili niya sa pagkain. Parang naging mas napaka-demanding pa niya kesa sa dati. Pero lahat ng ang mga iyon ay tinutupad pa rin ni Marcos. Hindi siya nito pinababayaan.
Everything seems to perfect right now. Natutupad na ang pangarap niya sa buhay. Sa wakas ay magkakaroon na siya ng pamilya na kanya. Hindi na lamang silang dalawa ni Marcos sa buhay. Magkakaroon na rin sila ng anak. Nasasabik na natatakot siya. Pero gustong kumapit ni Jessica sa posibilidad na magiging maayos ang lahat. Pagkatapos ng lahat, naikwento ni Marcos sa kanya ang kondisyon ng sekretarya nito. May pag-asa na magiging maayos ang kondisyon ni Jessica. She just to hold on to that hope. Nangako rin naman sa kanya si Bella na gagawin ang lahat para maging maayos siya. Hindi na rin siya gaano nanghihina ngayon. Jessica feels that she could deliver this baby perfectly. Mananatili si Jessica sa mundo. Bubuo sila ni Marcos ng masayang pamilya. Hindi mapuputol ang masasayang nararamdaman niya ngayon. Mas mananaig ang kanyang pananabik. Naririnig pa niya ang salitang mami sa bibig ng sarili niyang anak. Nasa ganang pag-iisip si Jessica nang maramdaman na parang bumibigat ang tiyan niya. Nakapatong roon ang kamay ni Marcos. Nakatulog itong inaantay na sumipa ang anak nila. Iyon ang isa sa mga paborito nitong gawin. Hindi na naaabutan ni Marcos ngayong gabi, pero naisip ni Jessica na isa lamang iyon sa araw na nag-iinarte ang anak niya. Tinanggal ni Jessica ang kamay ni Marcos, pero sa halip ay parang mas lalo pa siyang nakaramdam ng kirot. Naalarma naman si Jessica. Madalas na pakiramdam niya ay palaging pagod ang katawan niya. Epekto raw ng hormones ayon kay Bella. Nasasaktan rin siya kapag sumisipa ang anak. May mga pagkakataon kasi na malakas iyon. Pero ngayon ay kakaiba ang klase ng kirot. Isang kirot lang iyon pero lubos na pinanghina noon ang kanyang katawan. Huminga ng malalim si Jessica. Iyon ang naisip niya para alisin ang sakit. Doktor siya. Marunong rin naman siya sa mga tamang gawin ng mga buntis. Pinag-aralan rin niya. Iyong ngayong buntis siya. But the pain didn't subside. And Jessica realized that the real problem is may dugo sa pagitan ng mga hita niya. Kaagad na ginising ni Jessica si Marcos.